Authority. May trabaho siya pero wala Authority. May trabaho siya pero wala naman daw halos kinikita. Nagtatrabaho lang ako nung nagtatrabaho. Nagsa-sideline ako. Tumutulong ako sa tindahan. Talagang walang-wala ako talaga. Naiiyak ako. Kahit ano raw ang pagsisikap niya, sa kanyang sinasweldong 200 piso lamang kada araw, kulang na kulang pa rin para sa kanyang 5 mga anak. Dahil sa liit nga ng sweldo namin, nabubuhay na lang kami sa utang. Kabilang si Aling Juliet sa milyon-milyong Pilipino na merong hanap buhay nga pero kakarampot naman ang kita. You can always say that it is a jobless growth. Ang pagpapakaw natin, manufacturing at saka yung agriculture business because yan ang biggest job generator. Kailangan talagang mag-focus dun sa mga industriya na may multiplier effect sa trabaho. Halimbawa sa turismo, sa infrastruktura naman, marami rin may employo doon at sa agrikultura. Kaya yun po magiging focus natin sa susunod na 3 taon. Sabi pa ni Pinoy sa kanyang SONA noong 2012, asensado na ang Pilipinas. Ang dating sick man of Asia, ngayon punong-puno na ng sigla. The economy has improved a lot. The fundamentals are there and it's getting stronger. Isang ebidensya ng pag-unlad ng Pilipinas ay ang pagtaas ng ating Gross Domestic Product o GDP. GDP? Ano yun? Ang GDP ang sukatan ng pag-asenso ng isang ekonomiya. Hindi nangangahulugan na kapag mayroong pagtangat sa ekonomiya, ay nangangahulugan nyo na mayroon ng improvement sa living standard ng tao. Sa kabila nito, iniulat ng National Statistical Coordination Board na 28 sa bawat 100 Pilipino ang nabubuhay pa rin sa matinding kahirapan. Ang dahilan, marami ang walang maayos na pinagkakakitaan. Hindi kasi karamihan sa mga GDP growth ang gagaling sa mga services at sa mga foreign direct investment. Hindi sa mga hard manufacturing industries. Kaya sa economic growth, sa financial growth, pero jobless. Sa kabila po naman ng kakulangan sa trabaho, positibo pa rin ang ating Pangulo. Yun nga lang, positibo pa rin kaya ang tingin ng madlang people? Wala namang nababago eh. Mahirap pa rin. Marami siya ring mga ginagawang hindi maganda. Hindi naman po kasi niya nagagampanan lahat din ng ng mga tungkulin niya. Kasi magaling naman po siya eh. Maganda ba din naman yung pagmamahala niya sa Pilipinas? Meron pong hindi sumasang-ayon dyan, handa naman po kaming pakinggan ang kanilang mga suhestyon kung paano po natin mapapahusay ang pamahala sa ating bansa. May 3 taon pa si Pinoy para tuparin ang kanyang mga pangako. Kaya lang mukhang ang kailangan gawin ng sambayanan, pagtitiis ay dagdagan. Kung dati patago ang mga pasugalan, aba ngayon, lantaran. Bayron ngayon! Oops! That's you that I'm saying. Kailangan ng maging healthy. Nang pakay ko rito, dali ng sigla sa inyong barangay. Alam mo kung paano? Let's learn from the expert. You have your own fitness program. Yeah. Wala kayo mga yan. Ulala. Get out! Gusto niyo ba ba si Justin? Or maging kasing sexy na mga instructions? Yeah! Makisaya. Let's do the Zumba! Para lahat. Happy! Toda ma! Practice yung mag-Zumba, magiging shingali ko na rin Sabado, 10:15 p.m. Muling buksan ang puso. Ngayong Hulyo na. Ladies, para gumanda ang hair, we use a lot of things that may actually damage it. I say, no more tiis ganda. It's time to stand up for stronger hair. By using Palmolive Naturals Complete Repair Shampoo, my 100% natural honey balm extracts and avocado oil to help repair multiple signs of damage, making every strand 10 times stronger. So no more tiis ganda. Join us and stand up for stronger hair. Have a great hair day. Let's go. Does Colgate Total really protect from bacteria buildup for 12 hours? I'm on this flight to test that out. Let's check the bacteria in our mouths. Ew. Oh, it's high. Mine's still low after 6 hours. It's now 12 hours since I brushed. Wow,
Low bacteria, healthier mouth. Colgate Total helps fight bacteria buildup for 12 hours. Colgate, #1 brand recommended by dentists. Ba't kaya sila tuwang-tuwa kapag kumakain ng Jollibee Spaghetti? Dahil cheesiest, meatiest, tastiest. Basta ang alam ko, happiest sila sa spaghettiest. Jollibee Spaghetti. Like no feeling I ever had. So white, so soft, so glad. Like milk on skin. New Palmolive Naturals White Plus Milk. Look, are you seeing what I'm seeing? It's Colgate 360. They call him the mouth saver. Hi, Colgate 360. Is it true you clean more than just teeth? Yes, I can clean the... Sa pananaw ng iba, ang kapansin-pansin na lumaganap sa panunungkulan po ni Pangulong Noynoy Aquino ay ang sugal. Illegal man o legal. Gambling, it's more fun in the Philippines. Sa marami, hindi na nakakaasa sa trabaho, umaasa na lang sa swerte. At dito po sa ating bayang minamahal, kahit anong sugal at pasugalan, name it, we get it. Casinos, loto, e-games, e-bingo, high-alay, at off-track betting o OTB. Kino, aba, everybody happy. Sabi nga ng Philippine Charity Sweepstakes Office of PCSO, mahigit sa 188 billion pesos ang kanilang kinita sa loto pa lamang mula taong 2005 hanggang ngayon. Ang Lotto games natin ay meron tayong 642, 645, 649, at 655. Lahat yan ay popular, lalo na pag lumalaki ang ating jackpot. Scratch it cards. Ito yung instant panalo na ini-scratch natin. Pero not 1, not 2, but 9 games ang uri ng loto. Merong Grand Lotto, Super Lotto, Mega Lotto, Lotto 642, Lotto 6-digit game, 4-digit game, Super 3 Lotto, Easy 2 Lotto, Small Town Lottery o STL at meron pang Kino. Bago to Express Lotto o mas kilalang Kino. 1 to 80 numbers yan. Pipili ka ng 10 numero. Kung napili mo yung lumabas yung 2, 3 numbers, 4 numbers, 5 na hanggang 10 numbers, may corresponding mga jackpot prizes siya. Pag nakuha mo yung 10 out of 10, makukuha mo yung grand jackpot prize na 1 million. At sa isang araw, nakaka-103 bola ang Kino. Ayon sa PCSO, umaabot ng 2 billion pesos ang kanilang kita mula pa lamang sa Kino. Magmula noong taong 2005 hanggang ngayong taon. Loto pa lang yan, ha? Mapunta naman tayo sa isa pang sugal na kinahihiligan at kinababaliwan ng mga tao. Ang off-track betting o OTB. Sabi ni Sir, nakakatulong naman daw ang karera ng kabayo sa ekonomiya ng bansa. Hindi rin natin masasabi na purely sports to. Talagang nandyan pa rin yung game of chance, yung sugal. Madagdagan naman sa isa sa pinagkakakitaan ng gobyerno, itong horse racing, para magkaroon ng sapat na mga hanap buhay ang mga tao. Si Michael Montañez, barker ng jeep, naengganyong tumaya sa karera ng kabayo. Meron akong kaibigan na mahilig mga rin. Pagka nakakatsamba yung binabalatuan niya ako. Kaya minsan, naenganyo ako na pagka break time ko, may silip-silip ako sa karerahan. Hanggang sa nakatsamba si Michael ng malaking panalo. Ang kanyang 15 pesos, naging 15,000. At dahil nga kahit 2 piso ay pwede ka nang tumaya, talaga namang na-addict si Michael. Para sa araw-araw, nandiyan ako, laman ako ng Kahit wala akong pera, wala akong panaya, pupunta ako ng karerahan. Bawat araw ng karera, umaabot ang kita ng OTB ng 20 hanggang 24 million pesos. Ngayong taon, umaabot na ng 3 billion pesos ang kita sa mga karera ng kabayo. At sa maniwala kayo o sa hindi, kapansin-pansin na maliit lamang ang kinikita ng gobyerno sa high-alay. Ayon sa Games and Amusement Board, umaabot lamang ng 2.5 million pesos ang kanilang kita sa isang taon.
Pero mas malaki ang kita ngayon ng PAGCOR na siyang namumuno sa mga casino, e-games at e-bingo terminals. Pumalo na ng 107 billion pesos ang kita ng PAGCOR. Sa e-games, umaabot na ng 125 billion pesos. Habang 1.17 billion pesos naman ang sa e-bingo. Wow! Kung magbibilang naman tayo, nung panahon ni Pangulong Gloria Arroyo, 2,537 lamang ang bilang ng Lotto outlets. Ngayon, sa pamahalaan ni Pinoy, umabot na sa 6,578 ang Lotto outlets at ang Kino outlets na nagsimula lamang sa 14 terminals nung panahon ni Madam Gloria. Kay Pinoy ngayon, 775 na. Sa pamumuno ni PGMA, 235 ang mga OTV stations sa buong Pilipinas. Kay Pinoy, meron ng 300 OTV stations nationwide. Dati ang uso, Casino Filipino. Ngayon, mas bongga, Casino Resorts na. Sa pamumuno ni PGMA, hindi usong e-bingo. Aba ngayon, umabot na ng 3,582 machines ang e-bingo. Dati, mahigit lamang sa 4,600 ang e-game stations. Ngayon, 6,754 na. Ayon sa Association of Major Religious Superiors in the Philippines, malaki ang epekto nito sa moralidad ng ating bansa. Kung saan-saan ka pupunta para magiging accessible sa masayaong pagsusugal. Ito ba yung gusto natin ipamana sa kabataan? Sugal? Anong klaseng moralidad meron? Pero sa kabilang banda, nakikinabang naman daw ang mga Pilipino sa kita ng mga pasugalang ito. Kaya yung mga proceeds naman yan, china-channel sa mga social development projects, including school buildings at saka low-cost and socialized housing. Napupunta sa hospitalization and medical assistance. Kailan lang ay nagbigay ng halos 3 billion ang PAGCOR para sa school building program natin. Hindi rin daw malaking issue ang pagdami ng mga pasugalan sa bansa. Para bang ngayon lang umusbong yan, pero ganun pa man, pinakikinggan po natin ang saloobin ng ating mga mamamayan. But wait! There's more! Mga legal na pasugalan pa lamang yan, ha? Papunta naman tayo sa illegal. Ang walang kamatayang huweteng. Masalimuot yung issue na yan. Kailangan suriin natin kung ano ba talaga ang kailangan maging pulisiya dyan. At kung sa Luzon at Visayas, huweteng ang sikat. Sa Mindanao naman, masyaw ang kinababaliwan. Ito po ay nilalaro based on the results ng high alay. Pipili siya ng 3 numero, hindi pwede itong ulitin at dapat in their correct order. Iba talaga ang Pinas pagdating sa sugal. So, Sir Pinoy, what are you huweteng for? Kung merong pangkalahatang pagkapariwara ng moralidad sa lipunan, patunayan po natin kung sigurong totoong nagaganap yan, hindi naman po manhid ang ating mga kababayan. Hindi nakikita yung moral breakdown ng mga tao. Sa halip nga na magsikap ay maniwala na lang sa swerte, alam naman natin kasama ng sugal, nandyan yung krimen na rin. Sugal equals krimen. Yan na ba ang kapalaran ng ating bansa? Iba-ibang klase ng means ang gagawin niya upang masustain yung kanyang sinasabi na pangangailangan na ito. Talamak ang mga napaka-grabe at karumal-dumal na krimen. Batid natin yung sitwasyon niyan at hinahanapan naman po ng konkretong solusyon. Ang tanong, saan papunta ang daang matuwid? Bayron ngayon! Mula pa noong 2010, nakita na rin natin ang gilas ng mga hinirang nating makatulong sa gabinete. SONA 2011, salamat din po sa ating gabinete na walang kinikilalang panahon ng tulog o pahinga. Hanggang sa pinakahuling State of the Nation address ni Pangulong Aquino nitong 2012. Sa lahat ng membro ng aking kabinete, maraming salamat. Laging bida sa kanyang talumpati ang kanyang gabinete. Wow! Very good, ha? Dahil matuwid ang daan ni Pinoy, tuwid na rin daw ang daang tinatahak ng kanyang mga appointee sa pamahalaan. Pero say naman ng iba, parang dehins naman daw. Wala, liko-liko eh. Hindi naman tuwid eh. Sa totoo lang. Merong ibang
bituin, meron ibang bituin. Gusto niyang protektahan ang vested interest ng iilan lamang. Marahil yung kanyang mga kaibigan, kabarilan at mga kaklase. Daang matuwid, ito po daw ang landas na tatahakin ng pamahalaang Aquino. Yan po ang kanilang pangako. Pero sa kanyang mga kritiko, bakit naman daw na kapag ang kanyang mga kaibigan, kadikit o kabarkada na nasa gobyerno ay sangkot sa daang baluktot, bakit ito'y ipinagkikibit-balikat niya lang? Marami naman siyang mga malalapit na mga kaibigan, kaklase at kabarilan na gumawa na rin ng mga kapalpakan in the past na hindi niya matanggal. Kinagyat, issues siya doon sa, pumunta siya sa Macau, tsaka sa Vegas. Pero andyan pa rin siya sa PAGCOR. Yung mga kaalyado niya, si Kong Abaya, yung nakasama ko sa Congress, na appointee ng DOTC. Kabarilan niya, famous dyan si Virgie Torres. Executive Secretary Ochoa ay kanyang kaibigan niya ng matagal na. Isa pa si Secretary Rene Almendras at kanya namang klase sa Ateneo, no? Sinubukan naming makausap ang ilan sa mga sinasabing KKK ni Pinoy. Pero karamihan sa kanila ay busy. Tuwid na daan, pagkalaban ka niya, pagkaibigan ka niya, kahit anong baluktot pang gawin mo, kaibigan ka niya. Baka naman po yung ibang mga batikos ay maaring ilagay lang sa tuwid na perspektibo. Nakausap namin ang isang appointee at malapit na kaibigan ni Pinoy. Sa kanyang desisyon yun eh. Baka naman merong magagawa ito miski na matanda. O di pa bilagay na lang natin siya doon. Baka naman ang puso niya nasa mahirap. Ayon naman kay DOTC Secretary Jun Abaya, kahit kanyang kapartido si Pinoy, ay hindi naman daw yun ang dahilan kaya't siya ay nanunungkulan sa gobyerno. Kung palpak ko si Secretary Abaya, kilala ko ang ating Pangulo ay sa susunod na araw ay aalisin ka na sa pwesto ng ating Pangulo. Ayon naman sa isang eksperto sa politika, natural lamang na ganito ang sistema ng pagpili ng mga makakasama ni Pinoy sa kanyang administrasyon. Pinakamadali talaga is constitute a search committee. Kasi ang search committee, magsiset up siya ng criteria. Tignan mo talaga kung sino talaga ang most competent na mag-handle ng job na yon. And not on the basis of personal linkages. Pero many times kasi, dahil short ang period, hindi na nakaka-search committee dahil may urgency na kailangan meron kang ilagay na tao. And dito magkikick in yung KKK. Pero hindi natin sinasabi na porque under that category sila, ay incompetent na sila. Kung meron po talagang nagawang paglabag sa batas, bakit po hindi maghain ng kaso, no? O maglahad ng irregularidad na ginawa ng kahit sino po dyan sa mga binabanggit nilang yan. Ang tinaguriang NBN CTE whistleblower na si Jun Lusada ay isa sa mga nawalan ng pag-asang maitutuwid pa ni Pinoy ang landas ng dating pamahalaan ni Gloria Arroyo. Malungkot ako sa puntong ito na yung mga pinangako niya, wala naman siyang tinupad. Gobyernong Aquino ay walang kaibahan dun sa mga nakaraan. Yung pong pahayag ng grupo din po ng Association of Major Religious Superiors, ano po, sa grupo po din nila Jun Lusada, ang sabi daw po, siya ay iniwan sa kanyang laban nga sa anti-corruption. Yung pong pagtrato sa kanya ay naaayon sa batas at ginagamit naman po sa tamang paraan. Wala naman pong panggigipit na ginagawa sa kanya o sa kanyang pamilya. Dagdag pa ni Lusada, isa lamang siya sa maraming nagbulgar ng katiwalian sa pamahalaan na pinaasa lamang ni Pinoy. Dahil hanggang ngayon, hindi pa naisasabatas ang Freedom of Information Bill at ang Whistleblowers Act. Nung sila naluklok na, sila mismo ang kumontra. Meron pong ipinangako si Pangulong Aquino sa kanyang SONA, remember? Nakikiusap po akong isulong ang Whistleblowers Bill upang patuloy nang iwaksi ang kultura ng takot at pananahimik. Kasama pa rin po yan sa priority natin. Yun hong Freedom of Information. Naipasa na po yan sa Senado. Hindi lang po yan umusad sa House of Representatives dahil kulang po sa bilang ng mga kinatawan na sumusuporta. Marami din naman daw ang minamahal at nagmamahal kay Pinoy. Kung sino-sino sila, abangan! Mayroon ngayon!
Dilaw. Yan ang simbolo ng mga Aquino mula kay Ninoy hanggang kay Noynoy. Yan din ang kulay ng mga tagahanga ni Pinoy. Ang grupong Yellow Ribbon Movement o YRM, mulat sa pool, solid ang suporta sa pamilyang Aquino. Makikita mo sa ating presidente na talagang buong puso niyang sinusunod ang kanyang pangako. At medyo mahirap, alam mo naman, hindi lahat ng bagay na gusto mong linisin sa isang lugar ay kagad-kagad mong magagawa. Kailangan niya ng mga suporta ng kanyang mga kabinete at mas lalong kailangan niya ang suporta ng taong bayan. Naniniwala silang ang Pilipinas ay nasa tuwid na daan sa ilalim ng administrasyon ni Pinoy. 10 para sa akin talaga. Kung mag-isaan 100% effort, makikita mo talagang tunay, tapat at malinis yung kanyang mga pamamaraan. Sila naman ang People Power Volunteers for Reform o PPVR. Masigasig ang pagsuporta kay Pangulong Aquino at sa pangako nitong kung walang kurap, walang mahirap. Sila raw ang bantay, gabay, tulay at kaagapay ni Pinoy tungo sa pagbabago. Noong 2010, nakita talaga yung kahalagahan na magkaroon ng isang presidente na tataguyod ng reforma. Nasanay din tayo sa korupsyon pero nakita na hindi na pwedeng magpatuloy ang ganito. At ang kanilang score kay Pinoy? Para sa akin, siguro between 7 and 8. Kasi marami na tayong nagawa, pero ang dami pang kailangan gawin. Diba? Yun yung tulak ng next 3 years na tuloy-tuloy na to para umabot tayo dun sa 10. Mataas din ang gradong ibinigay ni DOTC Secretary Jun Abaya kay Pinoy. 10 out of 10. Given the circumstances, the realities, very grounded yung aking pananaw. At sisikapin po natin maging 11 out of 10. Pero kung sa pagiging panatiko lang kay Pinoy ang pag-uusapan, abay hindi pa uhuli si Harry Liu. When I saw the people clamoring for our present President Pinoy, to run, and he took the cudgel to say, let me think about it, and I'll get back to decide. I felt that was a sign to me that he can be a good president. At sa sobrang pagka-fan pa ni Harry, tinawag na siyang Noy addict ng kanyang mga kaibigan. During the campaign, I was wearing yellow already in support of his campaign color, like sticker, watches, trinkets. Nagbuo din sila ng samahan na ang tawag ay Noy para sa Pinoy. When he ran, I immediately asked a group of friends, and we started to do everything we can in a small way, like doing campaign materials, giving out, going to rallies, doing some events that could help the candidacy of President Pinoy. I'll give him 10 plus. Nobody's perfect. Pero kung ang ating pong tatanungin ay kanyang mga ka-close, kabarkada, kapartido, abay kung pwede nga daw more than perfect ang score ni Pangulong Noynoy. Pero siyempre, ang #1 supporter ni Pinoy ay walang iba kung hindi ang kanyang pamilya. Bilang Pangulo, super proud ako sa mga nagawa niya. Bilang kapatid, halos wala naman nagbago sa kanya. Nandun pa rin yung pagkakiring niya towards sa amin. He makes it a point din naman yung sasama siya sa aming Sunday lunch. Puro magagandang pagbabago lamang daw ang ginagawa ng kanilang kapatid para sa ating bansa. If we look back at the 3 years, marami-rami na rin ito. Isahan ka siguro yung impeachment na napakita natin na pantay-pantay lahat sa ilalim ng batas. Tapos gusto ko rin i-mention yung mga batas na dekada inabot. Tapos napasa rin last year. Mismong ang panganay na kapatid ni Pinoy ang nangako noon sa amin na bantay sarado ang Pangulo sa kanya. Pagtiyak na tiyak ako na meron sa kanyang gobyerno na talagang grabe ng talagang masama na yung ginagawa. At pinaniniwalaan pa rin niya na hindi, pagbigyan pa natin. Siguro talagang makikialam na ako. Talagang hindi ko iiwanan hanggang pumayag siya na sige na nga, fire that guy or remove that girl or whatever. Ngayong nangangalahati na sa termino si Pinoy, ang ipinangakong tuwid na daan, nagagampanan ba naman? May nagkomento sa akin na sinasabi sa akin, alam mo, ang napansin namin kay Pinoy, gagawin niya yung sa tingin niya ang tama, hindi sa tingin niya magpapapogi sa kanya. Ganon yung sincerity niya, 9 siya. Pero ang tuwid na daan ni Pinoy ay tila hindi nakararating sa kanyang puso. Paharap ng girlfriend talaga.
na pangmatagalan? Hindi ho ba kulang yun, sir, sa buhay po ng isang binatang Pangulo? Alam mo, kanina may nagtanong na rin sa akin. Sabi ko, ako naniniwala may planong Diyos para sa akin. Ilan sa mga babaeng naiugnay kay Pinoy ay sina dating konsihal Shelani Soledad, stylist na si Liz Uy, stockbroker na si Len Lopez, dating radio DJ na si Grace Lee, at beauty queen na si Bianca Manalo. Totoo ba na nag-date kayo ni Pinoy? Hindi po kami nag-date. Na-meet ko siya before. We had dinner with friends and kasama ko yung sister ko with me. Yun lang po, dinner lang, casual dinner. Walang dating, walang lidukan. At para kay Pinoy, parang soft drinks lang naman ang kanyang buhay pag-ibig. May nagtanong ko kasi sa akin sabi niya, kamusta love life mo? Diyan sabi ko po sa kanya, parang Coca-Cola. So sabi ngayon ng tao, hindi ko yata maintindihan. Ako, Coca-Cola, nung araw regular, naging light, ngayon zero. Sa pag-atupag sa daang matuwid, tila isinantabi daw muna ni Pinoy ang tuwid na daan ng kanyang buhay pag-ibig. Pailon ngayon! Mahalaga po ang inyong reaksyon at komento sa mga isyong ating tinatalakay linggo-linggo sa ating programa. Mula sa Facebook, marami ang nagbigay ng reaksyon sa mga isyong tinalakay natin noong nakaraang Sabado. Ilan sa mga nag-react tungkol sa aberya sa MRT at LRT ay sina Ernesto Amparo, Ronnie Usana at Adla Gazon. Ayon sa kanila, siksikan nga na parang sardinas ang pila sa MRT at LRT at mahina din daw ang aircon. At dahil nga siksikan, natatakot si Noel Corpus dahil may tsansang magkatulakan sa platform ng MRT at LRT. Bukod dyan, pagod na nga dahil daw sa trabaho. Pagod pa sa pag-akyat sa matataas na hagdanan ng mga MRT at LRT dahil sa sirang escalator at elevator. Nag-aalala naman si Carl Alojado ng Taguig City dahil imbis na ayusin daw ang creek sa lugar nila para hindi nga sila bahain, tinaasan ang kanilang kalye. Kaya naman daw, malamang lumubog lalo ang mga bahay sa kanila. Napakarami po nang nagpaabot ng mensahe sa Pailon Ngayon Facebook at sa ating Twitter account. Maraming salamat po sa inyong lahat. At muli po, laging bukas ang amin pong Facebook, Twitter, maging email address sa inyong mga reaksyon sa ating pong pinag-uusapang issue tuwing araw ng Sabado. Ang mga isyong ito, tandaan ninyo, lahat tayo laging may pakialam. Pailon Ngayon, aksyon at solusyon ngayon. Sama